Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pagpapalat biyaya ng Allah ay sumainyo rin. Mashallah tabarakallah. So muli po, ito ang inyong Brother Walid Marlon Feliciano. At meron po tayong tanong ha. Ito, anong dates na po ba ngayon? Ayan. So, of course, kung ating pagbabasih na Gregorian calendar, ay tumutukoy ito sa March 3. Ano? So, ito yung dates ng Gregorian calendar. Pero of course, sa tinatawag na Islamic calendar, which is tinatawag na Hijri calendar, ito ay nasa 15th na ng Ramadan. Mashallah tabarakallah. Ganun kabilis ang panahon. Ano po? Kaya nga talagang kailangan talagang bilisan din natin ang ating kilos at ang ating mga gawain at ang mga, of course, yung ating mga ginagawang pagsamba. Ay huwag natin papatagalin yan. Talagang automatic, pagka nakaisip tayo ng mga mabuting gawain, ito ay ating talagang i-accomplish na. Mashallah tabarakallah. So, ngayon, ang ating pag-uusapan, katulad ng nasa harap, ay mga tinatawag na mga dates. So, datiles, no? So, actually, meron tinatawag na napakaraming variant ang dates na ito, itong datiles na ito. No? So, may iba't ibang kulay, katulad ng nasa harap natin, which is black, na ang kulay niya, na tinatawag na ajwa dates. Meron din mga brown, na tinatawag na sukari na dates at meron ding yellow, meron ding red, So napakaraming varieties po ng datiles. So ngayon, of course, dahil tayo ay Muslim, dapat nating malaman ano ba yung nababanggit patungkol sa dates ayon sa banal na Quran. So, Bismillah, sa ngalan ng Allah. Kailangan ang pagbabanggit ng Bismillah ay nagbumula sa ating puso. Ano po? Dahil talagang dapat mahalin natin. Dahil ito'y para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Talagang ino-offer natin sa Kanya sa ngalan ng Allah. Okay. Ang kabutihan na ibubunga ng tinatawag na o idudulot ng datiles o dates. So, narito ang paliwanag tungkol sa kabutihan ng datiles o dates ayon sa Quran. So, ito po yung una ating babasahin. So, ayon sa Quran, binabanggit ang datiles sa ilang talata bilang pagpapala at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, una, mababasa ito sa Surah Maryam o kabanata sa banal na Quran na Surah Maryam, which is chapter 19 verse 25. So, ito ay may pangyayari dito. Inutusan si Maryam o si Virgin Mary na kumain ng sariwang datiles matapos manganak. So, at yugyugin. Ito yung pinakautos sa kanya. At yugyugin mo ang puno ng datiles at mahuhulog sa iyo ang sariwa at hinog na bunga. So, at dito ipinapakita na ang datiles ay napaka-masustansya at nagbibigay lakas lalo sa mga tinatawag na mga bagong panganak. So, that time, of course, nung mga unang panahon, ang mga propeta ng Diyos, lalo na sa desertong lupain, ang kanilang nagsisilbing pagkain po ay itong tinatawag na bunga ng datiles. So, mashallah tabarakallah. So, pangalawa, ayon pa rin sa banal na Quran, Surah An-Nahl. So, chapter 16, verse 11 muna tayo. Binanggit ang datiles bilang isa sa mga biyayang tumutubo mula sa lupa para sa kabuhayan at pagkain ng tao. Ayan. So, meron din binabanggit dito sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 266. Ginamit ang puno ng datiles bilang halimbawa ng masaganang biyaya. So, ito po yung ayon sa banal na Quran. At sinasabi dito na ito ay simbolo, ang datiles ay simbolo ng kasaganahan, nutrisyon at pagpapala ng Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dumako po tayo ngayon sa tinatawag na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga winika, sa kanyang mga salawikain. So, maraming hadith tungkol sa kahalagahan ng datiles. So, number 1, proteksyon sa lason at kulam. Ayan. So, pagpatuloy natin. Ano ba yung dito? Mga kaalaman dito. Ang sino mang kumain ng 7 pirasong ajwa date sa umaga ay hindi mapipinsala ng lason o kulam sa araw na iyon. Ito po'y nakatala sa pinaka-reference ng Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim. So, very authentic na source. So, ngayon, ang nabanggit po natin na tinatawag na datiles ng ajwa dates,
ito po yun. Nababanggit na 7 piraso. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito po yun, actual na sinasabi na ajwa dates. So, ganito po siya. Ayan. Ayan. Para siyang kung mga pero dried siya, no? Of course, ang buhat ay hindi dried. So, ito yung ay tinatawag na dried na ito. Kumaga, pinatuyo na siya. Ayan. Ayan. So, ito yung pinaka-ajwa date na nababanggit sa mismong banal na Quran or sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, sunnah sa pag-aayuno. Ayan, of course, Ramadan. Ang gawain natin mga Muslim ay ang pag-aayuno. So, karaniwan, ang tinatawag na pagputol ng pag-aayuno, ibig sabihin pagtigil na ng pag-aayuno, pag which is magkakaroon tayo ng iftar, alam natin yan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno na ang kanyang ginagamit muna o kinakain is itong patungkol sa datiles bago magdasal ng Maghrib. So, ibig sabihin, ito ay kapamaraanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag siya ay mag-break ng fasting, siya ay kakain muna ng datiles. Ayan po. So, of course, alam natin yung kapamaraanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagbabanggit ng Bismillah, sa ngalan ng Allah talaga, isinasa puso natin dahil ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At of course, ay ang pagsunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paggamit ng kanang kamay, which is, ito ay ginagamit natin mostly sa kabutihan at mga malilinis na bagay. Then, at of course, pagka tayo kumain na, nakatapos na, ang sunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagpapasalamat sa Allah, which is yung pagbanggit ng Alhamdulillah. Ayan, masyaallah tabarakallah. So, ito yung ating pinakasunna. Of course, dapat nating maunawaan yan. At meron din mga panalangin, of course, mga patungkol sa related sa pagka nag-break ng fasting. Ayan. Okay. Ito naman ay ayon sa mga health expert. So, talagang pinag-aralan din ng mga eksperto ang patungkol sa datilis na ito. So, kinukumpara ng modernong agham ang maraming benepisyo ng datilis. Una, mataas sa natural energy. Mayaman sa natural sugars, which is meron siyang glucose at fructose. Ayan. At mabilis magbigay ng lakas. Ayan, no? Sabihin na automatic, hindi kailangang maghintay ng maraming oras para tumalab. So, agad-agad siya nagkakaroon ng tinatawag na epekto sa katawan. Pangalawa, mabuti sa pagtunaw o digestion dahil mataas sa fiber, nakakatulong laban sa constipation. Number 3, mabuti sa puso. Ayan, no? So, sabihin na, tinutukoy dito, yung mga umiibig. So, tingnan natin, basahin natin siya mabuti. At, so, ang patungkol sa mabuti sa puso, ang datiles is dahil may potassium at magnesium na nakakatulong sa blood pressure control. Ayun pala yun. So, number 4, ang datiles ay may antioxidants na nakakatulong laban sa inflammation at cell damage. Ayan. Number 5, ito ay nakakabuti sa mga buntis. Ayon sa ilang pag-aaral, maaaring makatulong ang pagkain ng datilis sa mga huling linggo ng pagbubuntis upang mapadali ang labor o panganak ng isang ina. Ayan, masyaallah tabarakallah. So, ang datilis ay itinuturing na biyaya sa banal na Quran. So, ito ay bahagi ng sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kinikilala ng agham bilang sustansya at kapakipakinabang. Ayan. So ito yung pamamaraan naman, no? Ito yung sinasabi na highly recommended na kung paano siya kakainin. Sa umaga, ang pinakamaganda, 3 hanggang 7 piraso na habang wala pang laman ng tiyan. Mainam lalo na kung ajwa dates. So, napakainam talaga. Highly recommended ang ajwa dates dahil ito ay yung mismong tinatawag na nababanggit sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, winika niya, no, sa kanyang hadith, ang ajwa dates. Maaring sabayan ng isang basong maligamgam na tubig. Ayan. So, ayon sa hadith ulit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang pagkain ng 7 ajwa mula sa Madina ay may espesyal na pagpapala at proteksyon. So, ito yung tinutukoy dito. Talagang, mention talaga. Many times na mini-mention ang patungkol sa ajwa dates. Then, benepisyo sa umaga, mabilis sa energy boost, nakatulong sa digestion, nakatulong mag-regulate ng blood sugar kung katamtaman lamang. Ayan. Which is, yung sabi nga natin, at least nasa 3 pieces
until hanggang 7 pieces, yung pinaka normal na bilang nakakainin. So, ito naman yung pagsabi na pangbukas ng pag-aayuno, ibig sabihin, which is ito na yung pagbe-break ng fasting. So, 1 hanggang 3 piraso bago uminom ng tubig. Ito ay sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag lalo na siya ay nag-aayuno, ano? At of course ngayon ay Ramadan. Ayan. Then gaano karami kada araw? So, binabanggit talaga yung kung ilang piraso, no? Yung nirekomenda. So, 3 piraso hanggang 7 piraso. Yun yung pinaka binabanggit. At of course, ito ay inaayunan din ng mga eksperto at mga doktor. Ayan. So, ito ang tinatawag na ilang mga kaalaman patungkol sa datiles, ano po. So, may nagtatanong kasi, may nagtatalo, ang datiles ba ay gulay ba yan? Dahil napakaraming sustansya. At ano ba yan? Prutas ba yan? So, ito yung kasagutan. So, sa agham o botany, ang tinatawag na datiles ay isang prutas. Dahil ito ay nabubuo mula sa bulaklak ng halaman. May buto sa loob. Ang datiles ay tumutubo mula sa bulaklak ng date palm. May isang malaking buto sa gitna. Kaya malinaw na ito ay prutas. So, yon. So, uri ng prutas, ang datiles ay kabilang sa drupe o katulad ng mga mangga at peach. May laman sa labas at may matigas na buto sa loob. Ayan. So, ito po yung mga ilang impormasyon patungkol sa datiles. Of course, ang nandito ngayon, yung ating juice na, no? So, which is yung tinatawag na pinaghalo-halong mga dahon ng malunggay, pipino, spinach. So, nandito po yan. Of course, sinaluan din natin ng datiles. Ayan. So, meron ng datiles ito. So, ito yung ating, so, bismillah. Alhamdulillah. So, ganun po ang sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, maraming salamat po muli at paki-share niyo po ang video na to sa ating mahal sa buhay. Actually, sa Pilipinas, makaka-order din po kayo niyan no? Marami ng source na kung saan pwedeng makabili ng datiles. Mashallah tabarakallah. Of course, ang talaga, itong ajwa dates. Ayan. Of course, kahit na itong sukari, may mga rin yan, mga benefit din po yan. Maraming salamat po muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.